Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa iyo, aking guro. Narito po ang aking model of the self is a mirror. Mirror. Ang salamin ay nagpapakita kung sino nga ba talaga tayo at kung paano tayo mag-isip at kung paano din tayo makipag-ugnayan po sa ibang tao, makisalamuha, makitungo sa kaibigan, pamilya, relatives, sa taong nasa lipunan o dito sa ating mundo. Ito rin ay nagpapakita ng o sumisimbolo ng emosyon, personalidad at kahinaan at lakas at na maging handa kung ano tayo at kung maging sino man tayo. Hindi rin nakapirmi ang sarili, patuloy din tong nabubuo o nababago dahil sa malalim na pag-iisip sa pinagdadaanan kung paano tayo makipag-ugnayan sa tao, makipag-ugnayan sa ibang tao. Una ay philosophical perspective. Ang salamin ay sumisimbolo sa self-awareness of consciousness na ayon kay Socrates, ang pagkilala sa sariling know thyself ay mahalagang maiahon kung ano tayo. At sa pagtingin sa sariling salamin ay nagpapakita din ng pagpili sa malayang kalayaan at kakayahang mabago ang ating mga sarili. Tulad din ng sinabi ni Sartre, ang salamin ay hindi final. Ang salamin ay walang katapusan. Tumingin ka man sa salamin, humarap ka man sa salamin, pilit mong binabago ang iyong sarili kung bumabagay ba ito or hindi. Kaya pilit mong ibabagay, kaya binabago mo ang iyong sarili tungo sa maging sakto ito o maging bagay ito sa iyong sarili. Pangalawa ay yung physiological perspective na kung saan nagpapakita ng emosyon, personalidad at motibasyon at nakikita din ang lakas at kahinaan. Na ayon kay idea ni Carl Rogers tungkol sa real self and ideal self na nagpapakita kung ano ka sa totoo sa iyong sarili, ngunit tungo sa iyong naisip na ideal self na maging sino ka. Ito rin ay sumisimbolo na matutunan mo ang mga pagkakamali mo at magkaroon ka ng tiwala, magkaroon ka ng magkatotoo ka sa iyong sarili at kung maging sino ka, at syempre bigyan mo ng magbigay ka din sa iyong sarili. Sa pangatlo, yung social cultural perspective na kung saan dito ay may epekto sa pamilya, lipunan at kultura, na kung saan ang nakikita ang mga mahalagang itinuro ng magulang, kung paano tayo itinuro na maging isang mabuting tao. Pangalawa, lipunan yung inaasahan sa komunidad, mga inaasahang mga pangyayari. At kultura naman ay ang tradisyon na nakikilala sa pagkakakilanlan sa inyong tradisyon. Halimbawa yung may mga mahaba dito, yung may mga rings, yung may mga haba dito. Yun yung mga pagkakakilanlan nila sa kanilang tradisyon. Ngunit empathy ay may pag-unawa sa damdamin ng iba, bilanging, pagkikipagbahagi, pag-uunawa sa kultura, yung cultural perspective. Tayo ay parte ng mas malaking komunidad at ang pagpaunlad ay natin ay konektado sa mga taong nasa paligid natin. Yun lang po. Maraming salamat.